So primarily na kinukuha ng mga customer na naghahanap ng mga medicinal tree, yung banaba, wala pong tatalo doon kasi marami siyang gamit pagdating sa renal problem, yung sa pag-ihi, yung sa UTI. So nandyan yung banaba available. Pipitas ka lang ng dahon o nung magtatapis ka lang ng konting balat o maglalaga ka ng bunga. So yun, tapos yun ay ang gagawin siya. Pagka yung mga halamang gamot ang ginagamit natin, mas lesser yung side effects. Ibig sabihin, yung dapat lumala yung sakit, hindi nape-prevent yon dahil nga doon sa mga halamang gamot. At saka readily available siya. Hindi naman mahirap hanapin to, yung mga ganitong, di ba, yung mga dahon ng guyabano, yan, kamukha ng dahon ng banaba, dahon ng atis. Readily available siya, nasa paligid lang ng mga bahay-bahay. Yung mga serpentina, yung mapait, so nakakatulong siya para i-regulate yung blood sugar. Pagka medyo mataas yung blood sugar, pipitas ka lang ng 3 o 7 dahon nun. Lalagay mo sa isang basong mainit na tubig, tapos yun yung gagawin mo siya. Nakakatulong para maibsan yung karamdaman. O kamukha naman minsan pagka may mga sugat, term nila yung maglalanggas, di ba? Yung sa, pagka kunyari, yung mga bata, minsan pagka summer, may tulian, ganon. O dahon ng bayabas, dahon ng bayabas. Pinaka-natural antibiotic na hindi mahal, tapos readily available, kahit sino pwedeng gumawa nun. Ang totoo, kahit yung mga shrub lang naman kadalasan, pwede nga siyang ilagay sa paso. Pwede siya sa paso. So, kahit maliit lang yung space, pwede. Hindi siya kailangan na maluwang yung lugar mo. Siguro, kung maluwang lugar mo, makakagawa ka na ng parang medicinal garden para makompleto mo yung mga herbs, yung mga shrubs na makakatulong sa paggamot ng mga minor illnesses, ng mga pangunahing karamdaman na nararamdaman ng tao. Lagnat kaya, mga ganon. Sugat, ubo-sipon, mga ganon. Meron tayo dyan yung castor plant. Meron din dyan yung white flower, banaba, mga pantapal sa sugat, yung mga oregano, meron din kami dyan. Guyabano, yung guyabano, pwede din yan siya sa renal impaired, yung hirap ka sa pag-ihi, o kaya naman yung may bakterya ka sa ihi, yun. Nilalaga din yun. Minsan, ginagamit din siya pang lower ng blood sugar level, mga ganon. Kasama yung atis, dahon ng avocado, yun. Magkakagrupo yung mga yun. Minsan, pinagsasama-sama nila yun. Kasi wala namang scientific na side effects yun, kasi nga, halaman lang yun. So, nandyan yung oregano, mga pang-agap sa ubo. Nandyan yung malunggay, pagka kulang yung gatas ng nanay, so kailangan mag-feed ng malunggay. So, ano din kami yan, nagtutundos din kami, nagpupunla din kami para pag may pumunta na gusto, nakatubo na. Kasi yung iba, minsan mayroon talang nagtatanim ng sanga ng malunggay, hindi napapatubo yun, kahit ilang beses niyang gagawin yun. Ginagawa namin available siya sa 1 million seedlings na readily mabibili nila. So yun, yung puno ng pomegranate, ng granada, o pwede siya sa kabag, yung miracle fruit, pinaniniwalaan na nakakatulong siya sa paggamot ng cancer, yung miracle fruit na yon. So meron din kaming available. Basic requirements lang. So sunlight, matabang lupa, yung aerated na lupa, na walang bakterya, ganon. Siyempre dapat maayos yung taniman mo kasi ornament ay medicinal trees yan. Kumaga, darating pagkakataon, lalagain natin yan. So dapat maayos yung lugar na pagtataniman, hindi kontaminado. Kasi baka sakaling pagka ininom natin yon, doon natin na itanim sa marami palang fungi, maraming bakterya. So maaring ma-intake natin yon. Kahit sabihin na i-boil natin yon, maaring mayroon pa rin natitirang mga bakterya na minsan nakakasurvive kahit 360 degrees yung init. Hindi rin kami magre-recommenda sa customer na minsan 1 dangkal pa lang bilhin na niya eh. Kasi kumbaga sabi ko nga nagsayang na siya ng panahon para pumunta sa amin, nagsayang na siya gumugol na siya ng pera para makabili ng puno na yon. Gusto namin mabuhay niya yon. Kaya magre-recommenda kami yung siguradong mabubuhay po doon sa bakuran niya o doon sa property na pagtatamnan niya. Sa mga gusto pong magtanim ng mga ornamental trees, lahat ng klase ng puno na maiisip nyo, pwede nyo kaming puntahan dito sa Purok 3, Barangay Mataas na Parang, San Ildefonso, Bulacan. Nasa Google Map po kami, nasa Waze din. Ita-type nyo lang yung 1 Million Seedlings Nursery sa Google Map.
darating kayo dito, pupunta kayo rito. Tapos open po kami halos kahit 24 hours, tumawag lang kayo dito sa punlaan namin, may taong nakapermis dito. Tapos follow nyo rin po yung aming Facebook page, nagre-reply po kami doon, mabilisan lang. 1 million seedlings by Kaplanters.